Matapos mapabagsak ang hayop, tinangka ni Guido na tapusin ito. Pero pinigilan siya ni Aris. Kahit mga hayop sila, kailangan mo ring matutong rumispeto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Aris. Walang eksaktong taon. Negros. JD. Isang lugar na sagana sa likas na yaman, mga misteryong hindi maipaliwanag. Sa gitna ng malamig na hangin ng kagubatan, kasalukuyang nangangaso sina Malbar at Guido. Mga lalaking galing pa sa syudad, ngunit sanay sa panganib ng kabundukan. Kasakasama nila ang binatang si Aris. Isang binata na napulot lamang ni Malbar na ngayon ay lumaki ng kakaiba. Aris, ano ba? Palagi ka na lang nahuhuli ah. Ano bang ginagawa mo? Sandali lang amo, may inaamoy kasi kung kakaiba eh. Siguraduhin mo lang na tumpak yan, Malbar ah. Hindi katulad ng karaniwang tao, si Aris ay matalas ang pandama lalong-lalo na sa gabi. Para bang ang kagubatan mismo ang nagtuturo sa kanya kung saan pupunta at kung ano ang paparating. Ikwento ni Malbar ang pinagmula ng binata. Napulot ko lang siya sa kabundukan. Wala ni isang kumikilala sa kanya. Simula noon, hindi niya ito itinuring na basta alaga lamang, kundi kaibigan. Kalaunan ay anak. Lumalalim ang gabi, at gaya ng inaasahan ni Malbar kumilos si Aris. Bigla itong tumakbo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Magtago ka! Ihanda mo ang baril mo, Guido! Ilang sandali pa, lumabas ang mga biig. Kasunod ang inahing baboy ramo. Ngunit pinigilan ni Malbar si Guido. Hindi yan ang punteriya natin. Tahimik silang nag-intay. Sa ibabaw nito, si Aris, paulit-ulit na sinasaksak ang batok ng hayop. Isang eksenang hindi malilimutan ni Guido. Matapos mapabagsak ang hayop, tinangka ni Guido na tapusin ito. Pero pinigilan siya ni Aris. Kahit mga hayop sila, kailangan mo ring matutong rumispeto.